Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. Eto na naman tayo sa West Philippine Sea, no? Kasi meron pong magandang balita dyan. Sabi ko naman sa inyo, pag merong magandang balita o issues sa ating excuse me, West Philippine Sea, ibabalita natin at bibigyan natin ng komento at reaksyon. At ganun din po yung may nag-survey. Napakaganda nito at tiyak meron pong iiyak dito at papalag. At the same time, mukhang dumadami na po tayong mga kaalyado. Dumadami na po ang bilang natin na nagtatanggol, no, sa ating Pangulo at sa bayan laban sa mga tsekwang pikon na. So, bago po tayo magpatuloy, ako po ay magpubigay-pugay at magsha-shoutout sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, likers, at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At doon po sa mga nagbibigay ng mga papuri, no, nagko-komento sa ating mga videos, maraming salamat po. At ganun din sa ating mga bashers. May God bless you. Pero nyo, dumadami bashers natin kasi tinatamaan sila sa word na Tamilmil. Maldita ng bayan, mga PI ni Pulong, at mga tsekwang iyakin. Unahin natin mga kababayan itong balita dito po sa Philippine News Agency. No, teka muna, nawawala yung wand ko eh. Mukhang nasanay na tayong humawak, no? Humawak ng wand ni Dumbledore. Siyempre, kailangan nating ibalik yan sa kanyang kahon para naman po always looking fresh. Okay, so yan po, no? Security Executive. More allies seen to join PH patrols in West Philippine Sea. Kaboom! Kailan po binalita yan? Nung Lunes lamang sa Philippine News Agency. Hindi po ito repetitive. Hindi po ito old news. Bago po, January 15 this year lang. More allies are expected to join the Philippines in its patrol activities in the West Philippine Sea. No? Sabi po yan ni Director Jonathan Malaya. Meron ding joint patrols na mangyayari in the future kasama yung ibang bansa gaya ng Japan, Australia na nagpapakita rin ng suporta sa ating bansa. This came after the United States deployed some of its vessels including aircraft carrier USS Carl Vinson o the Carrier Vessel Navy CBN-71 during the second Maritime Cooperative Activity in the Philippines in WPS last January 3rd to 4th. No? So, ayan po, sinasabi po na marami pang nais. Andiyan naman palagi ang Japan sa Australia, malapit lang yan sa atin. Nag-iikot-ikot lang naman yung mga yan. Actually, may nagsabi po sa akin, no, ito hindi naman po ito confidential, pero visible naman po diyan po sa area ng Palawan sa ating WPS. Nag-iikot-ikot din diyan yung Indian, no, na barko. Nandiyan po yung isa nilang yung barkong pangdigma, yung Indian. Nag-iikot-ikot din diyan. Di po ba? So sabi pa ni Malaya, this sends a very strong signal to China na marami tayong kakampi. Correct naman. Ang China, sino ang kakampi? Bilangin nyo na. Kung maka 20 kayo, di okay. Malaya, meanwhile, hope that Manila's future resupply mission in the West Philippine Sea will proceed smoothly. Tulad po nung nangyaring Rory mission dyan po sa Kalayaan Island, no? At least hindi tayo winater cannon hinaras ng mga Tsekwa. Ang ginawa naman nila, shadowing. Nagmistula silang mga aninong multo
dyan sa ating Rory mission. O, hindi sila makapalag kasi nandyan yung USS Carl Vinson. Nandyan yung ano ng vessel ng India. Sige, pumalag kayo, ewan lang, no? We will continue to protect and defend our sovereignty. Walang masyadong harassment sa ibang supply missions. Ang critical for us is yung BRP Sierra Madre and yung Ayungin. Yun nga po, yan ang very highly contested. Pero, no, nabalita na rin po dito ng AFP na they are plano na magtayo ng istruktura para po sa mga mangingisda. Pahingahan lang naman. Sa akin lang, sa aking opinion. Better do it fast. No? Kasi mamaya bigla na lang mong bumagsak-bagsak pira-piraso yung BRP. Kasi pag naglagas-lagas ang BRP, alam niyo yung mga Chekwa, di ba nandyan lang sila sa palibot ng Ayungin? Nag-aantay lang yan. No? Para po sila yung mga hayop na nag-aantay na may babagsak na grasya, sabay dadakmain. Ganun po sila. Kaya make it sooner, not in the future. Huwag nang magdili-dali. Make it fast. Do it right now. Ika nga nung sapatos, you can do it. Ito pa isa. Ang gandang katanungan. As why China is targeting resupply missions to the BRP Sierra Madre in the Ayungin. Malaya said this area is vital to its interest. Ano ba yung interest niya? The number of how many times yung yaman nung Ayungin zone. The barrels of oil na nandyan o gas na nandyan. Diyan ang pinakamarami. Di ba? Kung yung Mischief, yung Fieri at Subi, ginawa na nila ng kanilang military base. Pero ang balita po, the Mother Nature is starting to claim what its own. Palakpakan! Sige, Mother Nature, kunin mo na yan. Para lalong malugi ang mga Chekwa. Nakabasa nga po ako ng report na very gloomy ang economy nila. Maraming negosyo ang nag-aalisan. Di ba? Ito po, quote. Una, malapit sa Mischief. Pangalawa, sa tingin namin, good candidate for a transformation to an artificial island. Ayan na naman tayo. Yun po yung pinapaliwanag ni Jonathan Malaya. Pag nakuha nila, gagawan ng military base kasi malawak at madaling i-reclaim. Magaling naman sila sa reclamation. Tingnan mo, biruin yung mga kababayan, Itong mga hinayupak na mga Chekwa na ito, sorry for the word, ang laki-laki na ng lupa nila. Ang laki-laki. Pero hindi sila makontento. No? Nagre-reclaim pa sila. Binababoy nila ang kalikasan. Sana lang gantihan kayo ng kalikasan. Tuwang-tuwa pa ako. Hindi ako maaawa sa inyo dahil binaboy nyo si Mother Nature. Pasori naman sa inyo. Pangatlo, sa tingin ko, nanggigigil sila diyan kasi malapit sa recto bank kung saan yung sinasabing napakaraming natural gas. Ayun pala, recto bank pala. Isa pa yung recto bank na yan. Nako, napakaraming natural gas at mineral deposit or oil na magagamit ng China kung sakaling sila ang makakuha sa lugar na iyan. Ay nako, tiyak to, alam na alam ito ng ating presidente. Kaya sabi niya, wala ni isang inch ng lupa ang makukuha sa atin dyan. Alam na yan, na-research na po yan. Di po ba? O tandaan nyo, recto bank. Kaya din pala, sabi rin nung former Justice, Associate Justice, si Antonio Carpio, kailangan na nating mag-drill sa recto bank. Di ba? Dapat lang sa atin yan, nasa ating exclusive economic zone. Kailangan pakinabangan ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino, hindi ng iilang mga ganid na politiko at oligarko. Yan ang dapat nating
malaman, di po ba? Dapat maging transparent diyan ang gobyernong Marcos o nung BBM ikaw wag mong iano-ano yan sa mga oligarko. Okay? So alis po tayo diyan. Nakita nyo na ha? Mayaman talaga tayo sa mga resources diyan sa West Philippine Sea. Ayungin, rekto magkatabi. Di ba? Dami niyan, barrels of oil, natural gas, kaya gustong-gustong tambayan ng China, nang gagalaiti po sila, di ba? Mga talunan. O eto, no? At least sa kakaingay natin sa ating West Philippine Sea, hindi lang po ako, kundi mayroon din mga grupo diyan, marami po kami, hindi ko po kinikredit ito, pero maganda po, parang magandang nagiging output. Bakit? Kasi po sa survey na ginawa ng Okta Research, Manila Bulletin, 61% of Filipinos approve of Marcos' approach to territorial disputes in China, with China. Kita nyo? Laki na yan. 50%, malaki na yun. Ito, dumagdag pa ng 11%. Ha? Okay, basahin natin ha. Most adult Filipinos agree with how President Ferdinand Marcos Jr. and his administration addressed territorial disputes between the Philippines and China in the West Philippine Sea, according to the survey released by Okta Research on Tuesday, January 16. So, nandyan po yung mga area nila. Ha? Hindi na natin babasahin yan, yung chart na yan. No? Maliwanag naman, sinamarize na lang na 61%. Okay, malaki yan sa mga adult population. Based on the fourth quarter Tinig ng Masa survey conducted last December 10 to 14, the survey showed that majority of adult Filipinos approve how Marcos Jr. administration responded to the conflict in West Philippine Sea. Around 61% of adult Filipinos agreed the Marcos administration response to address the territorial disputes between the Philippines and China in the West Philippine Sea in the fourth quarter of 2023. Okta said it interviewed 1,200 male and female probability respondents aged 18 years and above to conduct the study. Yan. So, nandito po yung mga numbers. So, hindi na natin babasahin. Ang gusto kong ipakita lang sa inyo dito is at least 61% of adult Filipinos naniniwala, no, nagustuhan nila yung pag-handle ng Pangulong Marcos diyan po sa territorial disputes natin sa China. 61%, no? Ibig sabihin, naninindigan lang tayo. At naniniwala ang mga Pilipino sa desisyon, sa approach ng Pangulong Bongbong Marcos. Panindigan. 'Di ba? Kasi tulad nung 'di ba, pinaputol niya yung buwi. Hindi siya nag-give in, 'di ba? Pinakita niya lang na I will not bow down. 'Di ba sabi nga ni Pulong, hindi ako luluhod sa inyo. Sino kaya yung peking Panginoon na sinasabi ni Pulong? Ako curious ako diyan, no? May puting ahas, may peking Panginoon, may tambaloslos, hindi mabanggit kung sino, mga putik. Next, ito pa. Lalo talong magngingit-ngit dito ang mga pro-China, ha? Ito pa, may survey pa ulit na isa. Pulse Asia naman ito, Pulse Asia, ha? Manila Times, mga kababayan. 8 out of 10 Pinoys want government to work with US. 8 out of 10. So therefore, dalawa lang doon ang anti-US. Alam nyo na, ibig sabihin, kukonti ang bilang ng mga anti-US, pero sila pa ang maingay. Yung mga nagsasabing walang iya ka, Bongbong, pinahamak mo kami, dadalin mo kami sa gera. Eto. Ibig sabihin, sa kakagamit nila ng sambayan ng Pilipino, yung pala, hindi nila mapaniwala ang sambayan ng Pilipino sa kanilang naratiba na mga anti-US sentiment at mga pro-China. Bakit? Ikaw ba naman, ayaw mong makipag-work siyempre sa isang communist party? I want my freedom. I want my rights. Together with that equals democracy. Hindi kami tamilmil,
Gusto ko ng Apple iPhone. I want my gadget. I want my Xbox MPS5. I want my K-drama. I want to watch Cardo. I can say, PI ka like pulong. O, diba? Ang sarap asar mga kababayan. Tiyak yung mga pro-China, puta, pinagmumura na ako dito. Sino ba tong walang yung simple Tokis na ito? Ano bang pangalan yan? Saan ba nakatira yan si kupal na yan Tokis na yan? Good luck. Ito po, Manila Times yun ha. 8 out of 10 Filipinos believe that the Marcos Jr. administration should work with the United States amid continuing tensions in the West Philippine Sea. Siguro sasabihin ng mga pro-China kasi gusto lang nilang makakain ng apples and sangkis. Gusto rin makapunta ng America. Utot nyo. Baka naman mas nakita ng mga to na mas more civilized ang US kaysa sa China. Mas maraming democracy kaysa, mas maraming freedom kaysa sa US kaysa sa China. O, di ba? Freedom loving tayo yung China, no freedom. Quiet kayo, quiet. Doon kayo tumingin. Huwag kayo tumingin dito. Doon. That is according to the Pulse Asia survey. The Strat-based institute, which commissioned the poll, commission survey pala to, released the survey results on Tuesday during a forum entitled Fortifying Cyber Cooperation Towards Digital Security. Okay? The international think tank said that 79% of Filipinos said they wanted the Marcos government to work with the US, while almost half of the respondents said the country should partner with Australia, 43%, and Japan. Hindi pa rin talaga kabilang. At least 52% of the respondents wanted the government to establish a strong military presence in the West Philippine Sea by repairing the beach and rusting BRP Sierra Madre and conducting regular resupply mission as well as ensuring control of the UN shoal. Yes! Tagumpay tayo mga kababayan! Doon sa Okta, 61% of adult Filipinos inaaprobahan yung pag-approach ni Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea dyan sa ating territorial dispute sa China. Dito naman sa Pulse Asia, 8 out of 10 gusto nila tayo ay makipag-work sa US. At 52% of the respondent wanted the government to establish a strong military. That is above 50%. Yes! Tonto ako. Yes! Ito ang gusto nating mangyari sa ating West Philippine Sea. Talagang ipangalandakan natin. Makakuha lang tayo ng 85% mga kababayan. Tuloy nyo to. Tiyak tagumpay tayo at mai-encourage ang ating mga kasundaluhan, ang ating defense, ang ating Pangulo na lalo pang bagsakan ng pondo yung West Philippine Sea. Paunla rin na yan. No? Yung kalayaang group na yan. Kaya nga sabi diyan aayusin 'yan, no? Mga senador maiingganyo sila, no? Baka sa next 2025 budget baka ilang bilyon pa ang ibagsak diyan. I-modernize natin ng husto ang ating Navy, ang ating Air Force, ang ating Army, lahat po diyan sa AFP. 52% they want stronger military presence. 52% gustong ayusin ng BRP Sierra Madre as well as conducting regular resupply mission at kontrolin ang Ayungin Shoal. Yes! Di ba? Tagumpay! Pero hindi po tayo titigil dyan. Hindi tayo titigil dyan. Aasarin natin lahat. The survey conducted December 3 to 7 of 2023 polled 1,200 respondents nationwide. Strat-based President Professor Dindo Manhit said that only one out of 10 Filipinos or 10% favored working with China. Ay, nako! Baka yan pa yung natanong ay ang last name ay Ko.
Ning. Wrong. Bing. Kayang bumoto na yan. Ha? Palanguyin nyo na yan. Pabalik ng China. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay magsama-sama tayo, magkaisa tayo, iisa ang titindigan natin. Tayo ay Pilipino para sa Pilipino. Kung ano po ang sa Pilipino at sa Pilipinas, iyon ang ating tindigan at ipagtanggol at ariing atin. Yan. Okay? Bebuti nga. Bebuti nga. Mang-aasar na lang ako dito, mga kababayan. He said the survey results showed the need for the Marcos administration to bolster its alliance and partnership like-minded states like the US, Australia, and Japan. These countries have continued to voice their support for the Philippines' position and have condemned Chinese actions against Filipino vessels. Their resounding statement support boosts the confidence of the Philippines in the international community. Correct. As evidenced by the survey results, 90% of Filipinos are not in favor of working with China. This is only natural as the Philippines continue to encounter aggressive and coercive acts in the West Philippine Sea. Correct. In addition to diplomatic protests, the Philippines is also exiting from China's Belt and Road Initiative. Ito yung tinatawag na debt trap. Ito yung sinasabing lulubog ka sa utang at kukunin ka na ng China. No? May nangyari na po dyan. Ginawa nila ng port yung isang bansa, hindi nakabayad, kinuha nila yung port, kanila na yung. Yun. Diba? Oh, buti nga sa inyo. Diba? Tama po yan. Ayos. The survey showed that 55% of Filipinos believe that the Marcos administration could fulfill its promise. 55%. Go, go, go! Pangulong BBM, noong BBM, go, go, go! Dumadami na po ang suporta natin. Huwag nyo kaming iwanan. Huwag kayong bibitaw dito sa West Philippine Sea. Atin ito, ang laking kayamanan ang meron dyan. Fulfill its promise of protecting the West Philippine Sea against the illegal and aggressive action of other states. It showed that 67% of Filipinos believe there was a need to strengthen the external defense capabilities of the Philippine Navy, the Air Force, and the Coast Guard through the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Meron mo po tayo yung ano yung number yun? Horizon 3. 2023 to 2028 yata yun. No? 55% of those polled believe there was need to reinforce Philippine alliances and partnership with like-minded countries to the conduct of joint patrols and military exercises and improve interagency cooperation among agencies involved in maritime security. Ang galing po. Na? Pagsigawan natin, pagpatuloy natin, suportahan ang gobyernong ito. At sana ang gobyernong Marcos hindi bibitaw dito. Dumadami na po yung numero natin. Lumagpas na po tayo ng 50%. Dagdagan pa natin, unti-unti natin hanggang umabot tayo ng 99%. Sure ball na yan. Yung 1%, pabalikin nyo lahat sila sa China. Ha? Okay? O, eto pa. Mga kababayan, eto pa ang suporta ng mga Pilipino sa ating Pangulong Bongbong. Remember, itong pikon na talo ng China ay pinagsabihan ng di maganda si Pangulong Bongbong Marcos nung nag-utter ng congratulations si Pangulong Bongbong sa newly elected president ng Taiwan. Mind nyo, hindi pa siya officially nanunumpa na presidente. Kinongratulate lang dahil nanalo. Pero itong China, pikon na pikon kasi talunan, pinagsabihan po ng di magandang presidente. At pinatawag pa yung ating envoy doon sa China para magpaliwanag. Binabiolate daw po ng Pangulong Marcos yung sinasabi nilang One China policy. Di po ba? Eh bakit kayo tinawag na One China policy eh may presidente ang Taiwan? No, ako ika-congratulate ko. Congratulations, Lai Ching-te. Mother F na lang tong China na to. Sobrang pikon, talunan. Kasi bakit? Ang laking binuhos nila dyan. Suporta. No, lahat. Intimidation sa mga Taiwanese. Palipad ng mga eroplano. Ng mga barko. Rumoronda sa kanilang mga katubigan. Nagpapalipad ng balloons. No? 10 yata yung pinalipad na balloons. No? Para intimidation eh. Tapos sinasabihan pa na huwag nyong iboto itong si Lai Ching-te. Kundi you choose between war and peace. No? Tapos sabi naman ni Lai Ching-te, you choose between democracy and authoritarian.
Ang pinili ng mga Taiwanese, democracy. O depende na kung magkakaroon ng gera. O, di po ba? O ngayon, patay ano diyan, pikon na pikon ang mga inchik, mga iyaking engot, no? O ito po, dumipensa ang mga Pilipino kay Pangulong Marcos. Ang dumidepensa dati, DFA. Nagpaliwanag ang DFA, nagbigay statement. Si DND Secretary Gibo Teodoro, tinawag niyang you stoop to the low level. Si Mao Ning, yung spokesperson ng minister nila, si Mao Ning. Ning. Wala kang, hindi ka bituin ha. Wala kang ning. Kupal. Pasensya naman. O ngayon, yung ating mga kababayan, ha? Lumaban din sila. Ganyan. Ipagtanggol natin ang ating commander-in-chief kasi binabalahura ng mga banyaga. Hindi naman pwede yan. Oh, di ba? Dapat, kung itong mga check-one netizens nila, binabalahura din ng ating Pangulo sa kanilang social media accounts, ganuti rin ang ginawa ng mga kapwa natin Pilipino. Saludo po sa inyo, mabuhay po kayo. O eto, sa balita ng Manila Times. No? Filipino netizens, stand by Marcos versus China's rebuke. Ha? Dito po, sa kanilang mga social media account, babasahin na lang natin. At dadagdagan natin, kung may mamiss tayo dito, dadagdagan natin yung nakuha ko sa Manila Bulletin. No? Ang sabi din dyan ay netizens rally behind Marcos over his Taiwan remarks. Dalawa po yan. No? Ito na lang po ang babasahin natin. In a social media post on Monday, Marcos told Lai, a staunch opponent of China in his claim to Taiwan, that he looks forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and censoring prosperity. Kinagalit po nila yan, lalo na tong si Mao Ning na walang ningning. Ha? Ngayon, bumawi po ang mga netizens natin. Ha? Eto po, isang Pilipina o Pilipino na nagngangalang Nesrin Marangit sa kanyang Facebook account. Quote, "Yes, with President Marcos, even if China doesn't recognize the UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Seas, the Philippines still recognizes your one China policy. Maybe you can also recognize the UNCLOS and remove the artificial islands you made in the West Philippine Sea, in the independent exclusive economic zone of the Philippines, particularly in the West Philippine Sea." Ayos kabayan. Saludo. Another Facebook user, Eduardo Wasian, posted on Philippine news outlet comment section, baka akala ng inchik na nabudol ang presidente ng Pilipinas. Oh, hindi. Some netizens did not mince words with Facebook user Esok Chalbis saying, "What an illusion China has. Is the Philippines a province of China? That its government has control over whom she will communicate?" Correct. Kasi gago ito eh. Ito. Yung tatay ni Tamilmil. Yan. Di ba? Ilang beses ko nang pinakita sa inyo yung video, evidence na sinabi niyang gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. O ngayon, sinabi ni Digong yon, maski na joke, pero sa mga inchik, feeling nila, pag-aari tayo ng inchik. Nek ninyo. Dapat mag-survey, no? Itong mga survey firm na dapat na bang paalisin ang POGO? Dapat na bang ipabalikin yung mga Chinese nationals dyan na hindi naman sila dyan sa Pilipinas, mga student lang, mga tourist, mga empleyado ng POGO, pabalikin na sa China, isara na yung POGO. Dapat may ganung survey. Di po ba? Pabalikin niya mga yan, di nyo alam, mamaya mga sleeper cells yan. Di po ba? Ito pa, may nagsabi dito. Ha? In quoting the statement of China's Foreign Ministry ex-user Descartes PM said, "Ibalik nyo muna sa amin yung mga isla namin and follow the international law." Ayan, kala nyo kayo lang ang marunong mangbash ha? This was seconded by Facebook user Fred Se who said, "Tuta ba nila ang Pilipinas na sila magdidikta kung anong dapat at hindi dapat gawin ng aming gobyerno?" Tama! And Facebook user Bob Ramos who said he voted pink. Ha? Voted pink, meaning si Lene. But added in Filipino that he was happy that the president was not a lapdog of China. O, tingnan nyo. Kasi yung mga pink, galit dito. Kasi ito, lapdog ng China. O, di ba? Sasabihin naman nila, mga dilaw na mga kakampi. No. The enemy of my enemy is my friend.
Oh, di ba? Ba't mga Pilipino din yan? Kung sino po ang kumakampi sa atin laban sa panghaharas, pangbubuli ng China at pagdidikta ng China ay kakampi natin. Di ba? Another ex-user, I am Ninager, responded to Chinese statement with the post, okay, congratulations, President-elect Lai Cheng-te. Ito pa isa, si ex-user, I am Isgera. O parang, Ian Isgera. Parang kilala natin to. The Gall of Beijing. Ex-user, Rumanis replying, Beijing plays the peacemaker in the global scene but acts the bully to neighboring countries. Correct! Correct ka dyan, kabayan. Correct ka dyan. Grabe mga gago tong mga to Kung bastusin nyo ang Pangulo namin, di binalikan kayo, mostly ang bumalik, mga dilaw. Kasi nga, mga galit kay Dutards, di ba? Ayan. Dito, tingin pa tayo dito sa dito sa Manila Bulletin kung meron tayong hindi nabasa na ito. Ito po. In answer to China's advice for the president to read more, kasi sinabihan ni Mao Ning sa ating previous vlog, sinabihan ni Mao Ning si Presidente Marcos na read more daw, magbasa pa daw. Ano ang sabi ng ating kabayan na taga Twitter? Si user Redial MP3 wrote, ito sabi niya, and we advise China to get the hell out of our exclusive economic zone. Read more, Mao Ning. You better read the context of the 2016 arbitral ruling. You are the one na dapat sabihan na to read more. You read more the context of that ruling so you will be enlightened that you do not have the sovereignty on our West Philippine Sea, you mother F bitch. Di ba? Di nakatikim ka. Si Budget Babe naman. Ito na pong binabasa ko sa Manila Bulletin kasi wala ito sa ating yun sa Manila Times. Budget Babe at ZN Zurara. Ang hirap ng banggitin. What big bully China is to the PH. You don't have to be an avid supporter of PBBM to see that. Correct! Tama yan. Di ba? Nakakahiya naman kayo. Di po ba? Tama, mali. Yun na po. Pare-pareho na pa. Yun lang ang kulang no? Dalawa. Sayang naman. Para lalo pong mabingi si Mao Ning. Hoy, Mao Ning! Ning! Walang ning-ning. Nek-nek mo, Mao Ning. You are the one supposed to read more. Better read and understand what is on the 2016 arbitral ruling that you keep ignoring. Ayan, mga kababayan ng makukuha nila sa atin. Kayo po, mga kababayan, napakagandang balita yan. Dumadami na po ang sumusuporta sa atin pagdating sa West Philippine Sea. At yun pong iba nating mga kababayan, I'm thinking probably hindi naman yung mga supporter loyalist ng Marcoses, but the enemy of my enemy is my friend. Mga anti-Duterte po yan kasi lapdog kasi ito Nino ni Xi Jinping. Kayo po mga kababayan, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.